that some of it's fiction, some of it's true. The stats that I saw there was that's scary Yeah. for any person to see because those are bodies. 34 deaths a day. Those are thousands of bodies, thousands of people who Yeah, are that- dead. 34 deaths a day. What part of that is true? Plus 1,000. Yeah, the 34,000. numbers yun, Gal, totoo yan. Corrales is fictional, it's a fictional town. But it's based on another town, the same numbers. So, So the the numbers are true. It's based on Based on statistics. facts. But the Corrales is a fictional town. I'd like to commend you on the camera angles. You know, the reason I was saying this because I thought the same thing that Parang naaamoy mo yung ano. and Mr. Eigenman actually told us earlier. Was that something that you wanted to do, and why that particular like technique? Kasama na ko dun sa our cinematographer, si Derek Mosey. Si Mosey, he was part of conceptualizing yung kung paano namin ito atakihin. That's the word, immersive. That's what we wanted. Because one of the intention is, if we do this, we have to be, to give justice to the type. Para rin doon sa kwento ng mga victims. Sir, may ano ba to sa mga first-person shooter games? Yung ganun. Kasi parang it's something that I also feel when I'm playing games. Yes, kaya parang may computer Yeah. parang it's a nod. Ayan. Yung intention kasi really is to bring the audience into the time, into the place. Para dun sa, yun nga, parang yung mga iba na parang hindi alam yung nangyari dito. They get to see, they get to feel. Tapos, Last question is for the policeman. Okay. Hindi naman nilalagay ko kayo sa pedestal, but when you're doing things like these, like an anti-hero, so may say, hindi, kumbaga, kahit na anti-hero kayo, meron kayong emotional depth na nararamdaman sa characters niyo. Is that something that's innate to you, or did you have to learn that? Well, I guess, diba? Everybody's familiar with the always kontrabida, I guess, man, diba? I guess eternally the eternal bad guy. Yeah, you're right. Kasi diba, usually the villains or the antagonists are labeled as diba, heartless, no emotion, parang they're just there to Mechanical and they're just there something. to fuck things up, diba? Like throw a monkey wrench in the system of the good guy. Parang, diba? So, I guess through the years na rin of being a bad guy to continue getting work in this industry is you have to be a bad guy in many different ways. You have to be a bad guy in different levels. You can't just be all rawr. Dapat minsan meron ka rin konting rawr. So I guess that's it. Basically, it's just learning how to be through the years, just learning how to be a bad guy in different ways because that's how I've been known. That's I guess most of the work that I've been getting. So I don't want to give them the same bad guy all the time. Kasi okay na yung pabago-bago ng bida, ako pa rin yung kontrabida. Okay na yun. So, pero I'll give a different kontrabida every time. John. Yeah, oo. Paano ba natin natin dun sa characters? Every time kasi, for me, parang blank canvas ako pumasok sa isang role. So, doon lang nagkakaroon ng kulay kapag ginagawa ko na yung part, nalalaman ko na, ito yung blue, red, parang may color na siya, nagkakaroon siya ng color hanggang sa mabuo mo habang ginagawa mo yung buong process of acting. And I guess for me, doing a bad guy, lagi siya may work, pero
para sa akin, nung yun nga, siguro yung years of work, naisip ko, may pinaglalaban din ako eh, may kailangan din ako, kaya ganito yung ginagawa ko sa isang istorya. Kumbaga, para sabi niya ni Ian, ni Direk, perspective siya eh. Ito yung perspective nila sa story, ito yung perspective ko. Baka sa akin, hindi natin alam sa mga susunod na episode, baka napipilitan lang pala ako. Pero kailangan kong gawin. Ito yung perspective ko na baka para sa pamilya ko pala kaya ako ginagawa to. Alam naman natin na complex ang isang tao, ang isang human being. Kumbaga, minsan yung iba kumakapit sa patalim, minsan yung iba dumidikit sa mga taong makapangyarihan para maging mabuhay sila, para maging protektado sila. Yung mga ganun eh, para lang mabuhay ka. So, this is my perspective doing, kunyari yung character ko with this one. Parang may kailangan ako para sa sarili ko, para doon sa pamilya ko. Parang ganun. So, it's a perspective thing. Sila may pinoprotektahan, ako din may pinoprotektahan, ito may pinoprotektahan. So, nagka-clash lang talaga kami within the story. So, I guess yung sinasabi nila, doon magkakaroon ng discussion. Sino, kung wala naman tama, walang mali, lahat ng naman ng paniniwala natin, kumbaga sa baraha, sa power, latag natin lahat yan, sino mananalo. Pero hindi natin alam. It's a discussion na pwede mangyari throughout this generation, the next generation. So yun. I guess yun, doing a villain thing, ayoko siya tawagin ng villain kasi as a character, as a person doing kahit fictitious siya, may pinaglalaban Sa siya. utak ng kontrabida, tama pa rin yung ginagawa Oo, niya. yan. Yeah. Yun lang. Thank you. Alright, thank you so much. Thank you, JM. Sadly, we have time for one more question from the press, and it's coming from Ito Ang Tondo, Tito Morley Alinio. Charles, Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Pinahali na ba? Ay, grabe. At the question ko lang. Hinay question. Ako ay taga-Tondo. At sa Tondo naganap ang may pinakamaraming bilang na tinokang. Saksi ako ng tokangin ng isang bata habang nagbabalat ng bawang na hindi naman siyang adi, pero siya napagkamalan. Halos linggo-linggo, meron sa Tondong nakaburol. Meron dyan na itinali sa poste, pagising namin sa umaga, nagkatagulo na kami, tinokang. Question. Question, Direk. Nagbigay po ba kayo ng sa kapulisan? Nagpaalam po ba kayo? Meron po ba kayong ibinigay na, kumbaga, bawat episode po ba kailangan ipakita sa mga kapulisan at sa mga simbahan dahil ito ay tatalakay hindi lamang sa personal na buhay ng mga taong natokhang. Ito ay sasalamin din sa buhay ng ating batas, pati na ng relihiyon. Pakisagot. Miss Universe pa yung tanong mo, Tito Morley. Yes. Ano po, Tito Morley, magaling ka daw. kasama po dun sa sinabi ko kanina na sa pananaliksik sa research po namin, kumausap din po kami sa perspective ng kapulisan. Pinakinggan po namin yung sa perspektibo nila, paano nila ginagawa yung operation, ano yung mga challenges, ano yung mga nuances nung polisiya, and pagpunta sa execution, sa lahat. Sinama po namin dun sa kwento, so naniniwala po kami na talakay namin yung aspeto na yon through the characters, the character ni Jane, nila Ryan and Joel. Yun po. Sa parte naman po ng simbahan, ganoon din. May kumausap din po kami ng pare para sa character ni Sir Ian. And yun po yung mga perspectives na pinagbangga-bangga namin sa kwento. Isa pong naging parang guide o gabay namin is huwag silang tingnan bilang mga institusyon, hindi bilang mga tao
na kumikilos dito sa panahon na to. Doon po namin piniling tignan sila. Kasi pagka tingnan po namin sila bilang institusyon, bilang ganito, nagkakaroon nagpipaint na po agad ng biases. Pero pagkatao po natin sila tinignan, mas nandun yung humanity, and yun yung gusto po namin ilabas sa po. Hindi po yun ang talagang tanong ko. Last question. hindi pa po yun ang tanong ko. Okay. Ang tanong ko, ang series na ito ay sasalamin sa buhay ng mga Pinoy. Pero bago nyo sagutin ang unang tatanong ko, detalye muna po. Kailan po? May platform na po ba? Ang inyo po bang episode na ito? Nasagot na, hindi ko po narinig. Kailan po at saan po? Nasagot na lahat. Kung sasabihin nyo sa akin. Okay, eto na yung tanong. Tapakan muna tayo dyan, no? Si Ian tawa ng tawa, oh. Iyan ang pogi ko pa rin. Okay, question ko sa inyo dalawa. Kay Ian. Ian, habang ginagawa mo ang proyektong ito, gaano kadalas ang minsan, Diyos, gaano pumasok sa puso mo ang role mo bilang isang pare na tumutulong sa mga adik at nagkaroon ka naman ng experience na makatulong sa isang drug addict? Wala akong experience sa droga. Pero marami akong nakakasama, nakakatrabaho, na lahat may kwento. Kung hindi sila mismo personally, meron silang mga naging biktima nung time na yan. And mabigat talaga eh, mabigat sa puso, mabigat dalhin. So, pag pumapasok ako as the character of Father Tom, dala ko lahat yun. Hindi lang yung sa storya namin, kundi yung mga personal na mga kwento. And mabigat sa akin, mabigat sa dibdib ko. And siyempre bilang mahal kong Pilipinas, nadudugog ang puso ko pag naaalala ko yung mga ganong kwento at pag nakikita ko yung mga pangyayari na ganon sa mga kapwa Pilipino natin. And sana yun nga, ang target naman natin dito is the global market. And we have our own way of telling a story. Napaka-unique na storyteller ni Direk Sugo. Yun nga yung napaka-immersive. Very specific siya sa lighting, sa cinematography, sa editing, sa music, sa ganyan. So, I think all of us are proud to showcase this to the rest of the world. Thank you. Thank you. Maraming salamat Thank po. you, Tito Morley. Hello, Joanne. Hello, my friend. Rock without Tito Morley. Kasi photo